Nagsasagawa po ng review ang Kongreso kaugnay sa report ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pagdedeklara niya ng martial law sa Mindanao. At bukas, papakinggan ng Kamara ang paliwanag dito ng ehekutibo. Pero ilang mambabatas gaya ng Makabayan Bloc gustong pagbotohan sa joint session kung aaprobahan o babawiin ang martial law. Kaugnay po niyan, kasama natin dito sa studio, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Congressman, magandang umaga. Welcome. Hi, good morning. Good morning. Good morning po. Good morning. Bakit po pinipilit ninyo ang joint session para pag-usapan ang pag-aproba sa martial law sa Mindanao? Ito po ba'y nakasaad sa konstitusyon? There appears to be a clash in interpretation kasi ang sabi naman ng kabila, hindi na kailangan. Separate lang tayo mag-convene. Well, Ivan, ginigit natin yung joint session dahil yan nga yung tungkulin na tinatakda ng konstitusyon sa Kongreso. No? Katulad nga nung binanggit ko kagabi, nung tumayo ako, kumbaga hindi business as usual ang sitwasyon ngayon. No, na nagdeklara ng martial law at nag-suspend ng privilege of the writ of habeas corpus ang presidente sa almost 1/3 ng populasyon ng Pilipinas, sa buong Mindanao. So hindi pwedeng business as usual lang kami doon. No? Ang problema, parang ninote na tinanggap yung report ng presidente tapos parang tuloy na lang sa business. No? Kaya mabuti naman, in response, sinabi ni Majority Leader, kagyat na magmi-meeting na raw yung kanilang Committee on Rules para pagpasyahan at sinabi na nga yung afterwards, sinabi na magmi-meet daw as a Committee of the Whole, no? Para talakay. Pero bukas pa. No? Pero para sa atin, dahil nga sa karanasan natin sa martial law, nasa Constitution mismo to prevent this abuse of power no, by the President, the possible abuse of the martial law power. May dalawang institusyon, yung Kongreso ang isa, yung Supreme Court ang isa, na binigyan ng kapangyarihang mag-review sa martial law power ng Presidente. At para sa amin, bilang paggalang, pagrespeto, pagpatupad dun sa responsibilidad na yan, kailangan ng joint session dahil Congress in joint session lamang ang may kapangyarihan na magbawi o mag-revoke dito. At pag sinabing Kongreso, dapat lower house at Senate sa tingin ninyo? Kasi kung mag-meet kami as a house lang, wala namang kaming kapangyarihang gumawa ng kahit ano with respect to martial law, particularly to revoke, no, by ourselves. Kung hiwalay ang House at Senate, kailangan magkasama. So kaya kami nag-i-insist na kailangan magkaroon ng joint session. For the record po siguro, no, kayo po ba ay pabor o hindi dito sa idineklarang martial law ni Pangulong Duterte? Hindi kami pabor. Sa Mindanao? Oo, hindi tayo pabor sa martial law sa buong Mindanao. Una, sa Marawi mismo. No, actually, even before the declaration of martial law at hanggang ngayon, yung mga most recent na deklarasyon ng militar, sinasabi nila, under control na ang sitwasyon sa Marawi and they are now just doing map-up operation. So para sa kanila, patapos na dapat ang crisis na ito. So, yes, totoo, merong sitwasyon sa Marawi. Hindi natin minamaliit yung banta dyan. Pero kahit balikan natin in the past, no, nung panahon ng Ipil Siege, more recently yung Zamboanga, na mas malaki pa nga yung banta doon, tsaka yung pinsala sa taong bayan, hindi naman kinailangang mag-martial law. So isa yon, tingin natin, hindi kailangan ng martial law sa Marawi, mas lalong hindi kailangan sa buong Mindanao. No? Kaya, again, para sa amin, hindi pwedeng, lalo pa at nakita natin yung report ng Presidente, no? Na maraming mga, in fact, kaya kami nabahala, may mga claims doon na actually proven na hindi naman pala totoo. O nabanggit nyo kahapon, exaggerations and falsities. Yes. Yung basihan. Exactly. Ibig sabihin, yung katulad nung tinake over daw yung hospital sa Marawi, na yung mga personnel mismo ng hospital, sinabi hindi nangyari yun. Nandun yun sa report May ng Presidente. nakikita ho ba kayong mas malalim na rason o agenda ang administrasyon dito ho sa pagkaka-paint ng scenario na exaggerated, sabi nyo? Well, ayaw nating mag-speculate on that. Basta ang punto lang natin, hindi maaring
pumayag ang Kongreso na ibatay ang deklarasyon ng martial law sa fake news, sa exaggerated reports, sa sa mga hindi matibay na batayan. Otherwise, pag napalampas ito ay maaring gano'n na lang kadali ay magdeklara. May binabanggit ka na maaring sa Visayas at hanggang sa Luzon ay magdeklara rin ng martial law. So kailangan maging mapagbantay tayo dito. Numbers game pa rin Kong. So, anong tsansa? Kung sakali nga mag-joint session at magbotohan. Well, totoo yan. No? Ganyan talaga ang katangian ng Kongreso. In the end, it's a numbers game. No? Pero para sa amin, importante na tungkulin ng Kongreso na marinig ang lahat ng panig. Kaming tumututo, lalo na ay magpaliwanag at mahalaga rin ang magiging papel ng public opinion dito. No? So, as kahit naman doon sa kasaysayan natin, really, ang nakapigil sa martial law in the end ay yung taong bayan. Option ba sa inyo ang dumulog sa Supreme Court? Definitely, isang option yan. At hinahanda na yan ngayon. No? May mga kaibigan tayo na naghahanda na rin ng petisyon dahil isa rin talagang option sa konstitusyon yan. Okay. Party List Representative Antonio Tino, maraming salamat. Thank you, sir. Salamat po.